Hello. Um, Bali topic nga pala natin is yung market structure pattern. Paano ko ginagawa yung aking pag-atake. Tsaka based on experience ko na lang din. Tsaka sa pag-backtest, kaya ko siya nagawa. Tsaka siya yun naman talaga ang tunay na nangyayari sa market. Sample, itong area na to, high time frame to. Dito may OB, dito may OB, then dito may OB. Kasi nga, meron tayong nangyayaring downtrend, pababa. Para sa akin, ito yung pinaka point of interest ko, itong taas. Kasi ito yung tinatawag na nasa resistance area. Tsaka dito yung pinakamagandang itsurang OB. Kasi nga, ito nasa resistance, ito nasa gitna, ito medyo wala pa sa support. Dapat ang area niya nandito dapat sa support area, yung OB, para maging point of interest siya. Then, halimbawa ang pangyayari, nagkaroon na ng ganyan din pataas. Dito na tayo sa stage na to na mangyayari na yung inaantay natin na ma-hit yung point of interest. Then, ito yung OB. Ngayon, ito na, na-hit na nga yung OB na inaantay natin. Dito, mag-short na ba agad tayo? Siyempre, hindi pa kasi napakawalang kwentang confluence niyan. Porkit na-hit yung OB, okay na. Kung mag-short ka dyan, kung ganong kalaki yung i-risk mo. Sobrang laki. Kasi andito pa yung pinaka main high tapos ganyan. Sa high time frame pati kasi yan. Tsaka dito sa high time frame OB na to, meron pa mas maliit na OB dyan. Kung i-refine mo, mas bababa pa siya. Baka nga nandito pa yung pinaka extreme OB niya, yung pinag-refinean. Then, pag nangyari na to, ito na yung pattern na inaantay ko sa pag-atake. Dito, negative tayo rito sa pag-atake na to. Sample na hit na yung OB dito sa point of interest natin ng 4 hours. Then, ang mangyayari kasi niyan, bababa yan. Di ba? Ito, bababa siya pa ganyan. Pagbaba niyan, gagawa pa ulit kasi ng up ulit yan. Paggawa ng up ulit, bababa ulit siya ganyan, pababa. Then, hit yung OB dito. Na-hit yung OB dito sa area na to. Then, magpapump ulit. Pagka-pump ulit niyan, gagawa ng new high. Then, magpa-price correction ulit siya. Then, hit ulit yung OB. Hindi, ito, kumbaga iniwanan niya tong OB na to. Then, sunod na pangyayari, ayun na nga, na-hit na yung pinaka-extreme OB natin na inaantay. Yung ma-hit tong extreme OB. Dito, papasok na ba agad tayo dito? Kasi, alam na natin, kakapasok na lang. Magkakaroon na ng new high. Siyempre, hindi pa. Sa akin, sa strategy ko, meron kasi ako inaantay na pattern. Pattern ng price action. Dito sa pattern ng price action, ganito yung mangyayari. After ma-hit yung extreme OB, bababa ulit yan. Ganyan eh. Magko-consolidation yan. Magkaganyan. Tapos yung gaganyan, mag-a-up. Tapos da-down. Then, after nyo mag-equal high ulit, after nyo mag-equal high ulit dito, ito yung tinake niya. Dito yung OB na nandito sa ibaba. Then after niya ma-hit yung OB na nandito sa ibaba, papanik na yan ng pataas. Pagkapanik niyan dyan pataas, meron pa kasi siya na iwanan na OB rin dito, magpupurelease yan, magli-liquidity grab yan. Magkakaroon yung LS na tinatawag natin dito sa area na to. Dito sa area na to, after niya makagawa ng LS, doon na mag-diretso pababa na yan. Pag diretso pababa niyan, hanggang dito na yung idadump niyan. Yung break, tapos ito na-break na rin, then ganyan. Tapos gagawin nag-create ng OB dito, nag-create ulit ng OB dito. Kasi nga, dito yun ang galing yung impulsive move. Dito, tinatawag na yung OB trap nga. Pagka-hit niya ng OB dito, bumaba nga siya, then umangat ulit. Kasi ito pa yung pinaka main prospect natin ng entry. Kasi nga, bakit ito yung main prospect natin ng entry? Unang-una, low risk siya. Tsaka yung SL niya, masyadong mababa lang. Then, pagdating sa high time frame,
yung pinaka high dito na point of interest dito na taken na niya. Gumawa na siya ng new high. After makagawa ng new high, dumire-diretso na siya pababa. Then, ito na yung pinaka entry natin dito sa OB na to. And for sure, didiretso na yan pababa. Tsaka bakit natin ito papasukan? Kasi meron na tayong confirmation na sinasabi ko yung two rules na to break up structure. Nagkaroon ng break dito. Tapos nagkaroon na ng another break ulit dito. Yan, then dito na yung pinaka inaabangan natin na sell position. Ito na yung pinaka safe at pinaka conservative na entry. Kasi nga, meron na tayong pattern na nangyari dito. Halos buo na yung inaantay natin. Then dito sa malamang dito sa pataas na to, meron na namuo dyan na divergence. Kung titignan nyo rin sa RSI. RSI din, retest, hindi siya nag-overbought. Then, nag-retest ulit. Ito na, yung sell entry. Ganyan lang yung ginagawa ko sa aking trading based on my experience din, tsaka based on backtest. Tsaka, yun nga, sinabi ko sa inyo, bakit hindi nag-matter tong area na to, yung mga OB dito, kasi unang-una nasa gitna siya, pangit entryhan to. Kasi hindi siya nasa major support or resistance siya. Ito, pwede pa dito, kung makuha mo tong entry na dito sa baba, tapos dito rin yung point of interest mo, merong pattern dito sa bandang baba dito, ganyan, ganyan, ang mga tsura. Ito, OB, pwede mo rin kuhan to, basta yung confluence mo na structure na ganito, masunod sa rules mo. Hindi yung porkit nakakita ka ng OB na sa high time frame, kuhanin mo na agad. Maaari sa low time frame, pwede pa. Tsaka yung pattern na confluence na ginagamit. Kasi kailangan talaga sa entry, kailangan may istorya. Hindi yung basta entry lang, pumasok ka, okay na. Bali, yun lang guys. Sana may natutunan kayo. And basta aral lang na aral. Thank you.